Mga mahal na kapatid, pagka po ang pinag-uusapan ay kamatayan, karaniwan na po sa mga tao ang magtaglay ng malaking takot sapagkat napakasakit na may pumanaw o mawala sa sino mang taong malapit sa ating puso. Subalit ang pagdating ng kamatayan ay hindi po mapipigilan ni numan kung ito ay nakatakda na. Wala pong sinisino o pinipili ang kamatayan. Bata man o matanda, mayaman o dukha, nakapag-aral o hindi, makapangyarihan o karaniwan, tiyak na mamamatay sa panahong itinakda ng Diyos. At siya lamang ang nakakaalam kung kailan. Ngunit meron pong mga taong dahil sa desperasyon o kawalan ng pag-asa, hinahangad na dumating na ang kanilang kamatayan sa paniniwala na yun ang tatapos sa kanilang mga pagdurusa. Maaring dahil sa taglay na malubhang karamdaman o napakabibigat na mga suliranin ng buhay. Samantala, may mga naniniwala na ang kamatayan ay bahagi ng buhay at hindi ito ang katapusan ng lahat, kundi ang simula ng pagdating ng mas mabubuting bagay. At ito po ang pananaw ng mga tunay na Iglesia ni Cristo na doon nakapako ang paningin sa mga ipinangako ng Diyos. Kasama tayo ron na mga itiniwalag ng di makatarungan ng kasalukuyang mga tagapanguna sa Iglesia dahil sa pagtatanggol natin sa Iglesia at sa mga aral nito. Subalit dahil po sa paggigiit ng mga nagtiwalag at naninira sa atin na nang kanila tayong itiwalag na wala na rin daw ang karapatan natin sa pagtatamo ng kaligtasan, sinasabi nila na kapag tayo ay inabot ng ating kamatayan sa kasalukuyan nating kalagayan, ang ating pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan ay namatay na rin. Sawing pala daw na kamatayan yun. Dahil doon, may ilang mga kasama tayo sa paninindigan na naaapektuhan. Kaya sila ay nababalisa o nag-aalala at itinatanong, ano mangyayari sa amin kung dumating ang aming kamatayan na hindi pa nakababalik ang iglesia sa dati nitong kalagayan. Ang inaasahan po kasi nila na panahon ng pagbabalik sa iglesia ay kung ito ay na-restore na o nakabalik na sa dating maayos, banal o malinis na kalagayan. Mga kapatid, dapat po bang mag-alala ang sino man sa atin kung dumating ang ating kamatayan na hindi pa naaayos ang iglesia? O hindi pa ito nakababalik sa dating kalagayan? Hindi po tayo dapat mag-alala. Pero sino ang walang dapat ipag-alala? Kung dumating man ang kamatayan nang hindi pa nare-restore ang iglesia. Yan po ang lilinawin sa likyong ito. Subalit, alamin muna natin. May itinuturo po ba ang Biblia na uri ng kamatayan na hindi dapat ikatakot kung dumating man? Sapagkat yon ay isang biyaya o pakinabang na kamatayan? Dinggin ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ang nagsasalita po ay si Apostol Pablo. Meron siyang binabanggit na pakinabang
na kamatayan. Pero sino ang magtatamo ng kamatayan na pakinabang? Ang sabi niya sa bandang unahan, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay. At dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Kadalasan po, itinuturing ng mga tao ang kamatayan na malaking kasawi ang palad. Kaya ang ibang tawag sa namatay, nasawi. Lalo't ang namatay ay bata pa, nakapag-aral, o may maraming potensyal para sa isang magandang kinabukasan. Maituturing siya na napagkaitan ng magandang buhay o magandang kapalaran. Ngunit sa mga lingkod ng Diyos, na gaya ni Apostol Pablo na ibinuhay ang ating Panginoong Hesukristo, ang mamatay ay pakinabang o pagpapala. Bakit po isang pakinabang o pagpapala ang kamatayan ng mga tunay na kay Kristo o ng mga taong ibinuhay si Kristo? Bingin ninyo nakasulat dito sa unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Bakit po isang pakinabang o isang pagpapalang kamatayan ng mga tunay na kay Kristo o ng mga taong ibinuhay ang ating Panginoon Kristo? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ang kamatayan ay pakinabang o isang malaking pagpapala kapag ang isang taong namatay ay kabilang sa mga unang bubuhaying mag-uli. Sino po ba ang tinitiyak ng Biblia na makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli? Ang mga kay Kristo. Mamaya po ay lilinawin sa atin kung sino ang mga tunay na kay Kristo. Pero ang dapat nating maunawaan sa bahaging ito ng ating pag-aaral, nakatakda po sa bawat tao na mamatay bilang kabayaran ng kasalanan ayon sa Roma 5:12. Kaya kapwa ang mga kay Kristo at ang mga hindi kay Kristo ay makararanas ng kamatayan o ng pagkalagot ng hininga. Subalit, hindi po ito nangangahulugan na walang pagkakaiba ang kamatayan ng mga kay Kristo at ng mga hindi sa Kanya. May malaki pong pagkakaiba. Ang mga nangamatay kay Kristo ay unang bubuhaying mag-uli. Sino po ba ang kinikilala ng Panginoong Hesukristo na sa Kanya na unang bubuhayin niyang mag-uli o hindi paghaharian ng kamatayan? Dito sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito na ang tinutukoy ay ang kanyang sarili, itatayo ko ang aking iglesia. Anong tiniyak ng Panginoong Kristo sa iglesyang kanyang itinayo? Ang sabi, ang mga pintuan ng Hades o libingan ay hindi makapananaig sa kanya. Alin po ba ang tinutukoy na iglesia? Yung iglesia ni Kristo. Ayon sa nakasulat sa Roma 16:16 at Gawa 20:28. Ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo nag-aalinlangan sa kahalagahan ng iglesia ni Kristo at sa pamamalagi rito. Hanggang ngayon, matatag ang ating
pananalig. Nakaanib pa rin tayo sa Iglesia ni Cristo sa kabila ng pagigiit ng ating mga detractors. Na hindi na tayo kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil itiniwalag na nila tayo. Hindi pa rin po nila mapagtanto hanggang ngayon na ang uri ng pagtitiwalag na ipinataw nila sa marami sa atin ay hindi makatarungan, sapagkat tahas ang paglabag yun sa mahigpit na patakaran ng Diyos ukol sa pagtitiwalag na ang dapat itiwalag o alisin sa iglesia, yun lamang masasama batay sa nakasulat sa unang Korinto 5:13. Ang sinunod lang ng mga nagtiwalag sa atin ay ang sinasabi sa talata na alisin. Pero kung sino ang dapat alisin, hindi po nila sinunod yun. E sino po ba ang tinitiyak ng Biblia na dapat alisin o itiwalag sa iglesia? Ang sabi sa talata, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Pag binasa natin sa Magandang Balita Biblia, sinasabi doon na itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Sa makatwid, yung masamang tao o masamang kasamahan o kaanib ang dapat itiwalag sa iglesia. Sino ba ang itinuturing ng Biblia na masamang tao? Masamang kasamahan o masamang kaanib? Ayon sa Efeso 5:11, ang gumagawa ng mga gawa ng kadiliman o nabubuhay sa kasalanan. Pero ano po ang ginawa ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia? Ang itiniwalag ay ang mga nagsiwalat o naglantad ng mga gawa ng kadiliman na nasumpungan sa iglesia, at ang pinanatili, pinagtiwalaan at ginantimpalaan pa ay ang mga naglulubalo sa mga gawa ng kadiliman. Sino po ang mga halimbawa? Ang mga ministro pamandin na nagsamantala at sumalaula sa pananalapi ng iglesia at gumawa ng iba't iba pang uri ng mga kasama. Kaya naman, ang pagtitiwalag na ipinataw sa marami sa atin ay tiyak na hindi makatarungan, sapagkat hindi sang-ayon yun sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Samantala, paano ba nagiging kaanib ang isang tao sa katawan ni Kristo o sa iglesia ni Kristo? Basahin natin ang sagot dito sa Kolosas sa 3, ang talata po ay 15. Ganito ang ating mababasa. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Paano po nagiging kaanib ang isang tao sa katawan ng Panginoong Kristo o sa iglesia ni Kristo? Ang sabi ni Apostol Pablo, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. Ang tinutukoy na katawan, yon ang iglesia ayon sa Kolosas 1:18. Sa makatuwid, tawag po ng Diyos, hindi ng tao. Tawag po ng Diyos ang pagiging kaanib natin sa iglesia ni Kristo. Ito po ang dahilan kung bakit hindi tayo umanib sa ibang iglesia o nagtayo ng sarili nating iglesia o samahan nang itiniwalag tayo ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Ang kailangan po nating gawin ay tiyakin na naiingatan natin ang pagkakatawag sa atin ng Diyos sa iglesia ni Kristo. Sino po ba ang nakapag-iingat ng kanilang
pagkaiglesia ni Kristo o namamalaging tunay na kay Kristo. Basahin po natin ang isang hula ng Panginoong Kristo tungkol sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Pakinggan nyo, nakasulat dito po sa Juan 10 ang talatay 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sinasampalatayanan po natin na ang hulang ito ay tumutukoy sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Ano sabi ng ating Panginoong Kristo? Meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Ang binabanggit niyang kulungang ito, yung iglesia sa panahon niya, na itinatag niya. Pero ano sabi niya? Meron akong ibang mga tupa. Hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sa makatuwid, ang Panginoong Kristo mismo nagsasabi na ang tunay na pag-aari niya ay ang kanyang ibang mga tupa na nakikinig sa kanyang tinig. Yun ang tunay na kay Kristo. Yun ang tunay na Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Nakikinig sa tinig ng Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang katumbas ng pakikinig sa tinig ng Panginoong Hesukristo? Dinggin naman ninyo nakasulat dito sa Mateo 7:24. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ano po ang katumbas ng pakikinig sa tinig ng Panginoong Kristo? Ang Panginoong Kristo mismo ang nagpapakilala kung sino ang mga tunay na nakikinig sa kanyang tinig. Sila ang gumaganap o tumutupad ng kanyang mga salita. Ano pagpapakilala ng Panginoong Kristo sa mga nakikinig sa kanya at gumaganap ng kanyang mga salita? Matutulad sila sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Hindi po ba ang Panginoong Kristo ang bato na tayuan ng iglesia? Kaya mananatiling matatag sa pagkakatayo kay Kristo. Ang isang iglesia ni Kristo na hindi lang dumidinig, kundi gumaganap o tumutupad ng mga salita ng Panginoong Kristo. Kaya nga, kahit po na nasa ganito tayong kalagayan, maaari at dapat nating patunayan ang ating pagiging kay Kristo sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod at pamumuhay ng ayon sa kanyang mga aral hanggang sa abutan tayo ng ating kamatayan. Kapag nangyari yon, ang kamatayan natin ay magiging isang pakinabang o isang pagpapala kahit na yun ay dumating bago ang restoration ng iglesia. Dahil makakabilang tayo sa mga unang bubuhaying mag-uli at maliligtas sa araw ng paghuhukom. Tiyak po na ang mga lumabag sa patakaran ng Diyos sa pagtitiwalag, sila ang hindi duminig at hindi gumanap ng mga salita ng Panginoong Kristo.
Paano po bang ang mga kay Kristo na hindi inabot ng kamatayan? Darat na ng Panginoong Hesukristung buhay. Pagparito niya, sila ba makararanas pa ng kamatayan? Balikan natin yung binasa natin sa unang Tesalonica sa 4:16, itutuloy ko po sa talatang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa, sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Tinakda po ng Diyos na ang mga kay Kristo na darat ng buhay sa muling pagparito niya ay hindi na makararanas ng kamatayan. Sa halip kasama ng mga unang bubuhaying mag-uli, sila ay aagawin sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at makakapiling ang Panginoong Kristo magpakailan-kailanman. Mga kapatid, lalong malaking biyaya at pagpapala na ang isang kaanib sa Iglesia ni Kristo hindi na makaranas ng kamatayan. At maaaring mangyari yun. Kababasa lang natin sa Biblia na merong mga darat ng buhay ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik. Bakit po ba kailangan ang mga kay Kristo na darat na niyang buhay ay agawing kasama ng mga unang binuhay upang sumalubong sa kanya sa hangin? Ano po ba ang malaking kapahamakan na magaganap sa araw ng paghukom? Pakinggan nyo, nakasulat sa 2 Pedro sa 3:7 at 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayon din salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Gaya po ng nabasa natin sa araw ng paghukom, ang sangkalangitan, ang lahat ng mga bagay sa langit mapapara. Kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang manggagawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan din po ang araw ng paglipol sa lahat ng mga taong masama o makasalanan. Sa makatuwid, isang napakalaki at kakilakilabot na kapahamakan ang darating sa mga tao sa mundo sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan na ang mga kay Kristo na darat na niyang buhay ay agawing kasama ng mga unang binuhay upang hindi sila makasama sa paglipol sa pamamagitan ng apoy. Sapagkat sa araw ng paghukom, pagkakuha sa mga kay Kristo ay bababa ang apoy para lipulin ang lahat ng mga darat ng buhay. Ano tinitiyak ng Panginoon Diyos sa mga makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Apokalipsis sa 20,
talatang 6 at 14. Ganito po ang ating mababasa. Mapalad at manal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Itong ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang ikalawang kamatayan o ang dagat-dagatang apoy, iba yun sa apoy na tutupok sa mga tao sa araw ng pagparito ni Kristo. Yung ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan yun sa mga makakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa makatwid, yung unang kamatayan, pagkalagot ng hininga, pagtatagumpayan nyo ng mga kay Kristo. Kung inabot man silang patay, bubuhayin silang maguli. Yung darat ng buhay, hindi na mamamatay. At yung ikalawang kamatayan na ang tinutukoy ay ang kamatayan sa dagat-dagatang apoy, walang kapangyarihan yun sa mga makakasama sa mga unang bubuhaying mag-uli. Hindi sila magdadanas ng walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ano po ang mangyayari? Pagkalipas ng 1,000 taon pagkatapos na muling buhayin ang mga kay Kristo. Balikan natin ang Apokalipsis sa talatang 20. Babasahin naman natin ang mga talatang 5, 7 hanggang 10. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang dyablo na dumaya sa kanila'y ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi kailanman. Ang mga namatay na hindi kay Kristo, bubuhayin din pong mag-uli. Pero paglipas pa ng 1,000 taon, pagkatapos na buhayin ang mga kay Kristo. Pero kaya ba sila bubuhayin ay upang ipagsama rin sa kinaroroonan ng mga kay Kristo? Hindi po. Ano po ang gagawin sa kanila pagkatapos na sila'y buhaying mag-uli? Gaya ng nabasa natin, si Satanas na nabilanggo sa loob ng 1,000 taon ay kakalagan o palalayain. Titipunin niya ang mga hindi kay Kristo upang kubkubin o lusubin ang kampamento ng mga banal o ang bayang banal na ibababa mula sa langit. Ngunit, hindi sila magtatagumpay sapagkat kasama ni Satanas at ng mga hayop o ng mga antikristo at ng mga bulaang propeta o bulaang mga mangangaral, ibubulit sila sa dagat-dagatang apoy at asupre at sila'y pahihirapan doon araw at gabi kailanman. Kaya hindi po totoo na may impyerno na ngayon na doon pinarurusahan ang mga makasalanan. Sabay-sabay po.
na ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre ang lahat ng mga makasalanan, kasama ng lahat ng mga nadaya ng dyablo, pati ng mga bulaang tagapangarap. Pahihirapan sila roon, araw at gabi, kailanman. Kaya, sawing palad ang mga hindi kay Kristo. O naging kay Kristo, pero hindi ibinuhay ang Panginoong Kristo, sa halip ay nabuhay sa kasamaan, nabuhay sa kasalanan. Pero yung mga tunay na kay Kristo, nakinig, tumupad, gumanap ng kanilang pagkaiglesia ni Kristo, magiging mapalad sila. Dumating ang kamatayan, bubuhayin silang maguli. Hindi sila nakaranas ng kamatayan at dumating ang Panginoong Kristo, ipagsasama sila doon sa langit, sa bayang banal. Ano po bang uring buhay ang naghihintay sa mga maliligtas sa araw ng paghuhukom at tatahan doon sa bayang banal? Tingnan ninyo nakasulat dito sa Apokalipsis sa 21, 1-4, ganito ang sinasabi. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Sana po ay napansin ninyo ang malaking kaibahan ng buhay sa bayang banal at ng buhay dito sa lupa. Sa bayang banal, sa bagong langit, na may bagong lupa, sa bagong Jerusalem, wala na pong pagluha o pag-iyak doon. Wala na rin kamatayan, dalamhati, at sakit na eksaktong kabaligtaran ng buhay dito sa daigdig. Ibang-iba ang magiging buhay ng mga iglesia ni Kristo doon sa bayang banal kaysa sa buhay dito sa mundo. Itong ating nabasa ay dapat magsilbing inspirasyon natin upang magpatuloy tayo sa paninindigan at pagtataguyod ng tunay nating pananampalataya bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa kabila ng napakabibigat na mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Tinitiyak po ng Diyos na ang mga suliranin at mga pagsubok na ating nararanasan ngayon ay matatapos at mapapalitan ng walang hanggang buhay, ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Yung sa panahon ng pagsamba natin, makapiling natin ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Maramdaman natin ang kanilang kapangyarihan. Nakapagpapagaan ng loob natin yun. Nakapagdudulot sa atin ng saya, ng sigla. Lalo na kung mismong sila ay makakapiling natin doon sa langit
sa bayang banal. Darating ito. Pero sino po ang tinitiyak ng Panginoon Diyos na makapapasok at makapaninirahan doon sa bayang banal at tatanggap ng walang hanggang buhay? Balikan natin ang nakasulat sa Apokalipsis 21. Ang babasahin naman natin ay 7 hanggang 8. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sino po ang tinitiyak ng Panginoon Diyos na makapapasok at makapaninirahan sa bayang banal at tatanggap ng walang hanggang buhay? Ang sabi sa talata, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Mga kapatid, gaya ng alam na natin, hindi madaling makamit ang kaligtasan. Ang mismong tagapagligtas ang nagsabi, makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. O kung sino ang makararating sa langit. Tulad ng nakasulat sa Mateo 7:14. Kaya, kailangan po nating mapagtagumpayan ang lahat ng mga hadlang o balakid sa pagpasok natin sa kaharian ng langit. Ano-ano po ba ang mga hadlang? Ano-ano po ba yung mga balakid? Hindi lang yung mga suliranin, hindi lang yung mga tiisin sa buhay na ito. Nariyan pa ang tukso at ang iba't ibang uri ng pagkakasala. Inisa-isa yung hindi papasok sa kaharian ng langit. Sa halip ay ibubulid sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Ang sabi, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sino ba yung kasama sa mga duwag? Yung hindi makapanindigan sa tama. Yung natatakot sa tao. Dahil baka siya ay usigin. Baka siya ay pinsalain. Hindi mapanindiganan yung kanyang pagka-iglesia ni Kristo. Kasama yun sa mga duwag. Sa mga hindi mananampalataya. Kaya masama yung malamig sa pananampalataya. Masama yung nag-aalinlangan sa kanyang pagka-iglesia ni Kristo, sa mga aral ng Diyos at sa Diyos mismo. Ano tingin ninyo? Doon sa mga naiba ang pananampalataya nung pinadaan ng Diyos ang iglesia sa malaking pagsubok. Nung una ay waring naninindigan sa tama. Ipinagsasanggal ang iglesia at ang mga aral nito. Pero ano ang nangyari pagkatapos? Nang mainip. Nang hindi makita agad. Yung pagbabagong hinahangad nila na mangyari sa iglesia, nagtatag na ng sariling samahan. Nagtatag na ng sariling iglesia. Nagturo na ng mga bago at mga maling aral na hindi naman itinuro ng sugo at ng naunang namahala. Hindi mananampalataya ang ganoon. Ang mananampalataya walang nababago sa sinasampalatayanan niyang mga aral na tinanggap sa sugo. Sino pa ang hindi makakasamang maliligtas? Sa halip ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy.
yung mga kasuklam-suklam, yung mga mamamatay tao, yung mga mapakiapid, yung mga manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Kaya nga nung nakakita tayo ng mga tiwaling, mga tagapanguna, mga tiwaling, mga ministro sa iglesia, inilantad natin yung katiwalian. Pinarating natin sa kasalukuyang tagapanguna sa iglesia, pero hindi pinansin. Sa halip, tayo yung itiniwalag dahil naninira daw tayo. Hindi raw totoo yung ating sinasabi. At yung mga tiwali, yung mga gumawa ng iba't ibang uri ng kasamaan, yun nga ang pinanatili sa iglesia. Hindi lang pinanatili, pinagtiwalaan ng lalo pang mataas na tungkulin at ginantimpalaan. Kita ng Diyos. Ang lahat ng ginawa nila noon at ginagawa nila ngayon sa iglesia at sa mga kapatid. Pero sa panig natin, mga kapatid, tiyakin natin hanggang sa pagdating ng ating kamatayan o hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo, pinagtatagumpayan natin ang lahat ng mga hadlang sa pagtatamo natin ng kaligtasan. Pero sino? Paano natin mapagtatagumpayan ang lahat ng mga balakid sa pagtatamo natin ng pinagpalang kamatayan at sa pagpasok natin sa kaharian ng langit? Tingnan ninyo nakasulat dito sa Galacia sa 2:20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Sino ang makapagtatagumpay sa lahat ng hadlang? Sa pagtatamo ng pinagpalang kamatayan at sa pagpasok sa kaharian ng Diyos sa langit? Si Apostol Pablo ang nagsasalita sa talatang ito. Ano sabi niya? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi literally na si Apostol Pablo ay kasamang nakabayubay kay Kristo sa krus. Hindi. Ano ba yung dahilan ng pagkakapako ng Panginoong Hesukristo sa krus? Yung ating mga kasalanan na binayaran niya. Kaya ang tunay na kay Kristo, yung mga kasalanan niya kasama ng ipinako sa Panginoong Hesukristo sa krus. Dahil doon, sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya yung pagka-iglesia ni Kristo, hindi sa pangalan lang yon. Dapat ibinubuhay ang pagka-iglesia ni Kristo. Paano yon? Ang sabi, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Hindi yung hilig ng laman. Hindi yung mga gawa ng laman o gawa ng kadiliman ang dapat na nakikita ng Diyos na ibinubuhay natin. Kundi ang dapat nating ikinabubuhay yung ating pananampalataya. Sa ano ba nakasalig yung tunay nating pananampalataya? Sa mga tunay, sa mga dalisay na mga aral ng Diyos.
na tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahala. Huwag tayong ihiwalay doon. Panghawakan natin yun. Yakapin natin yun. Ibuhay natin yun. Kaya, mga kapatid, salamat sa Diyos. Itiniwalag man ang marami sa ating sa iglesia. Hindi nagbabago ang ating pananampalataya. Patatag ang ating paninindigan sa mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahal. Yung iba, mula pa sa pagkabata, ipinanganak na sa iglesia. Lumaking iglesia ni Kristo. Pinanindiganan ang pagka-iglesia ni Kristo. Ibinuhay si Kristo. Hanggang sa kanilang pagtanda. Hanggang sa kanilang kamatayan. Yung iba ay na-convert, hindi naman ipinanganak sa iglesia. Pero palibhas ay naunawaan ang mga tunay na aral sa iglesia, niyakap ang mga aral na tinanggap sa iglesia. At pinaninindiganan yun, ano man ang mangyari. Mga kapatid, itong pinagdaraanan ng iglesia ngayon, hindi karaniwan ito. Ngayon lang nangyari ito. Na ang mismong mga tagapanguna sa iglesia ang dahilan ng malaking pagsubok sa iglesia. Pero magkaganon man, mga kapatid, sino ba tumawag sa atin sa iglesia? Hindi naman yung tagapanguna. Ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng mga aral ng Diyos na itinuro niya sa iglesia. Kaya, sa Diyos tayo magtapat. Sa Panginoong Hesukristo tayo magtapat. Pakamahalin natin ang iglesia. Huwag tayong bibitiw sa tunay nating pananampalataya. Kaya, mga kapatid na nakikinig sa pagtuturong ito ngayon, ngayong napakalapit na ng araw ng ating kaligtasan, dapat tayong patuloy na mamuhay ng matuwid at sundin ang mga utos ng Diyos na ating tinanggap sa sugo at sa naon ng namahala sa atin. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang patnubay at kilalanin hindi natin kayang mag-isa na mabuhay ng sang-ayon sa kanyang mga kalooban. Magsumamo tayo sa Diyos na pagpalain ang kani-kanyang sambahayan natin, lalo na ang ating mga anak. Na kung dumating ang panahong mawala na tayo sa piling nila dahil sa darating ang kamatayan, hindi na natin sila magagabayan. Manatili pa rin sila sa ilalim ng pagkalinga ng Diyos. Upang tayong lahat ay magkakasamang manahan doon sa bayang banal. Higit sa lahat, dapat tayong patuloy na manalangin para sa pagpapanumbalik ng iglesia sa maayos, panal o malinis nitong kalagayan na karapat-dapat sa pagsalubong sa Panginoong Hesukristo sa ikalawang pagparito niya. Kapag nabalik na ang iglesia sa dati nitong maningning na kalagayan, muli natin maipagmamalaki sa buong mundo na tayo ay mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Hindi lamang sa pangalan, kundi sa salita at sa gawa upang kahit abutan tayo ng ating kamatayan, yun ay magiging isang pakinabang o pinagpalang kamatayan. Kaya ngayon sa pagtitipon natin ito, hilingin natin sa Panginoon Diyos. Saan man tayo naroroon, pagkalooban niya tayo ng sapat na tapang at lakas upang malagpasan natin ang lahat ng mabibigat na pagsubok
na ipinahihintulot ng Diyos na pagdaanan natin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Diyos ng awa at pag-ibig, pinupuri ka namin. Dinadakila ang iyong pangalan. Napakasagana ng kagandahang loob mo sa amin. Hindi lamang pinamamalagi mo kaming buhay at malakas. Higit sa lahat, pinananatili mo kami sa tunay naming pananampalataya. Salamat, may ganitong mga pagsamba. Hindi man kami magkakasamang magkakapatid. Magkakalayo man kami ng dakong kinaroroonan. Subalit, pagka sumasapit ang ganitong mga sandali, iginagawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas, ang mga biyayang espiritual sa pamamagitan ng mga aral mo at sa kapangyarihang isinusugo mo sa aming puso. Salamat ng marami, Ama. Tinawag mo po kami sa iyong banal na iglesia. Sino-sino kami? Hindi kami karapat-dapat sapagkat puno kami ng kasalanan at mga pagkukulang. Marami kaming nagagawang pagkakamali. Meron kaming mga kahinaan. Subalit dahil sa iyong masaganang habag, pinamamalagi mo kami sa aming kahalalan. Kung itinakwil man kami ng kasalukuyang pamamahala, hindi ikaw, Ama, ang nagtakwil sa amin. Namamalagi kaming mga anak mo na may karapatang tumawag at sumamba sa iyo. Panginoon, sinasamantala namin ang pagkakataong ito na malapit ka sa amin. Maaari po bang pagpalain mo kaming lahat, ang buo naming sambahayan? Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng mga suliranin, mga pagsubok, mga tukso at mga kasamaan na naglipa na sa mundong ito. Gawin mo kaming lahat na matatag sa paninindigan sa aming pagka-iglesia ni Kristo. Mahabag ka po sa mga anak namin. Nawa, Panginoon, kung dumating ang takdang panahong papagpapahingahin mo na kami, maiwan namin silang mananampalataya, matatag sa kanilang pagka-iglesia ni Kristo. Subalit kung ipahihintulot po, Ama, nadatna na kaming buhay, sama-sama sa pagsalubong sa iyong bugtong na anak. Labis naming ikagagalak yon sapagkat hindi na namin mararanasan ang kamatayan. Subalit kung ipahihintulot mong dumating ang kamatayan sa buhay namin, datnan kaming, tapat kami sa aming pagka-iglesia ni Kristo na ibinuhay namin ang aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, pagparito mo, huwag mo po kaming kalilimutan. Ipagsama mo kami sa langit. Alalahanin mo ang mga naging pagsasakit namin para sa kapakanan ng iglesia at sa pagtupad ng tungkulin ipinagkaloob niyo ng Ama sa amin. Anumang pagsubok ang ipahintulot pa ng Ama na maranasan namin, maging matatag kami sa aming paninindigan. Ama, bago kami matapos sa aming panalangin, muli naming ipinakikiusap sa iyo. Alalahanin mo na ang iyong bayan sa mga huling araw. Maaari po ba ibalik mo na sa dating banal, maayos, at maluwalhating kalagayan?
yung payapa ng aming pamumuhay na naghihintay na lang kami ng araw ng aming kaligtasan. Walang imposible sa iyo. Makatarungan ka, makapangyarihan ka sa lahat. Kayang-kaya mong gawin ang para sa kapakanan ng mga lingkod mo sa mga huling araw na ito. Panginoon, nihiling namin sa iyo, pagpalain mo ang lahat ng mga sumasamba, ang mga magulang, lalo't matanda na at may sakit. Maaari po bang haplusin mo ang katawan namin? Dugtungan mo pa ang buhay namin para magabayan pa namin ang aming sambahayan. Lalo mong pagpalain ang mga anak namin. Huwag mo silang pababayaan, lalo na pagka dumarating ang mga pagsubok sa buhay, manghawak din sila sa tulong at magagawa mo sa kanila. Ama, tumitiwala kaming dininig mo kami, lubos na ipinatawad ang aming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen.